Ako Start yan. na tayo, Jing. Andiyan na ba si Ateng? Wala pa si Miriam. Andito Ate na po. Miriam na. O, ikaw ba yung Galaxy 8? Opo. Oh, si Ateng? Wala pa. Pwede na ba tayo mag-start kahit wala pa si Ateng? Okay lang ba siya? Magandang gabi. Magandang gabi, Pastor. Nalit ako kasi napatulog ako nag-shot kami. Nagpa-booster. Oo. Nakatulog. Nakatulog tayo dyan sa bahay. Si Alice Oo. din, nagpa-booster ba? Hindi rin nagiin. Yeah. Tulog din? Kumakain pa si Alice. Okay. So, kahit wala pa si Ating, mag-start na tayo? Wala pa si Ating. Kayo. Siya ang isa sa prayer eh. Oh. Si Ating ay Si number Alice? 2 si Ating mag-pray. Ay, hindi. Si Jessie ay number 1, si Jessie. Si Jenna number 2. Number 3 naman pala si Ating. Oh. Ay. Jenna, di ba number 3 ka? Si Jessie ang number 1. Number 2 talaga si ano. Sabi niyo, Si number 3 ako. Yeah. Number 3 nga si Jenna. Number 2 talaga si Ating. Ano ba yan? Magsimula na tayo. Wala pa si Ating. Tawagin na kasi ang si-share ko 1 minute lang. Alright. Talaga. Ang bilis Matutuwa kayo kasi Hindi. 1 minute na naman. Oh. Parang Kasi, kagaya Kasi sa Bible study. matutuwa yun sa akin kasi 1 minute lang. Parang Alalahanin telegraph niyo, lang yan ah. yung Bible study natin, ilang points yun, ginawa niyang half an Wala pang hour 30 na. minutes. Kaya ito, gagawin yung 1 minute. 1 minute. Ayan. Wala nang uso ang telegrama ngayon. Chat na ngayon. Wala na, ano na, text na. Miriam. Tinext mo na lang sana kami. Ay, paano hindi. to? Para naman yung 1 minuto marinig nyo naman. Kahit mas maganda yung marinig okay. sa message. Ano ba to? Mag-start na tayo? Mga 2 Oo. minutes pa. Hintayin pa natin si Ateng. 2 minutes. Oo. Kasi, Leader, si Agnes. ayan na, nag-join na siya. Kita ko na. Good evening, Ateng. Sige, mag-start na tayo. Okay, may 9 na tayo. Okay. Ready na tayo, mga kapatid. Mga kapatid, good evening. Narito muli tayo sa ating prayer meeting. Welcome po sa ating January o first time na naman natin. Welcome po sa ating prayer meeting. Nawa po ay maibigay natin sa Panginoon ang lahat ng pagpupuri at saka ang ating mga prayer requests at ang ating lahat ng mga hinanaing. Ibigay natin sa ating Panginoon dahil siya lang makakasagot ng ating mga dasal. At welcome. Bago po ang lahat, let us pray. O loving Father, thank you Lord once again sa gabing ito na kami po ay narito to worship you in spirit and truth. Panginoon, hinihiling po namin na kami po ay puspusin mo na iyong banal na espiritu. Nawa po kami po ay bigyan mo ng kalubusan ng iyong Holy Spirit sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Una po sa lahat, patawad po sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Kung ano man po ang aming mga naging mali sa iyong paningin, Panginoon, please forgive us. Thank you so much, Lord, dahil kayo po ay laging nagpapatawad sa amin through the blood of your Son, Jesus Christ. Kaya po kami ay nalilinis sa iyong harapan. Panginoon, kami po ay muling lumalapit. Itinataas po namin ang aming prayer devotional leader tonight. Nabigyan mo po siya ng wisdom na siya po ay magsasabi ng mga salita na nanggagaling sa iyo lamang, Panginoon.
At ito ay magiging lesson sa aming buhay, sa aming pang-araw-araw na buhay. Magiging guide ito sa amin upang ito ay aming sundin. At ganoon din, Panginoon, ang mga tagapakinig, ito po ay hindi lamang pakinggan, kundi ito po ay ipamuhay namin, Lord. At Lord, kami po ay muling humihiling sa inyo na ang aming pong song leader, Panginoon, dinataas din namin na bigyan mo po siya ng maayos na tinig, yung kanyang music ay may coordination, para pumalit po kami lahat sa worship na ang presensya mo lang po ang aming marinig, ang presensya mo po ang aming maramdaman. Ikaw po ay talagang tumimo sa aming puso at ang presensya mo po ang aming makita sa oras na to, Panginoon. Nawa po ay makapag-focus kami sa lahat ng aming gawain. At muli, Panginoon, nagpapasalamat ako at nagpupuri sa iyo dahil sa pagpapagaling mo sa lahat ng aming mga sakit, Panginoon. At yung iba pa namin kapatiran na hindi pa nakakapag-time in o sali sa aming online ngayon, please, Lord, touch their hearts na maalala nila ang prayer meeting tonight at nang kami po ay sama-sama na magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon, dahil sa patuloy mo po kaming binibigyan ng lahat ng aming pangangailangan at lahat ng kagalingan ng aming pisikal na katawan. Salamat, Panginoon, ang lahat ng ito ay tinataas po namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Darako na po tayo sa ating singing. At ito po si Sister Jessica. Magandang gabi mga kapatid. Samahan niyo po akong pagpurihan ng Panginoon through songs. Kaya, samahan niyo po ako. We have to worship Him kasi tunay po na siya ang ating Diyos na nagbigay sa atin ng lahat at protection. So, let us worship Him from our heart. Light of the world, you sit down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Oh, for a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became true. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here
say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here is worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amen. Hallelujah, Lord. Thank you for tonight, O God, for gathering us here tonight. Patuloy po natin siyang pagpurihan at alalahanin na dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ibinigay niya sa atin ang kanyang isang anak na si Jesus Christ. Be with you. Isipin na si Lord ay nasa kalagitnaan natin ngayon. Claim it. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. You're the light that fills my day. You lead me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I want to bring my life and offering. Take me higher, through me deeper. I'm able to be with you. Savior of my soul, I will find you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my day. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I'll live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I love to bring my life and offering. Take me
you. Yes, Lord. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And love to pray. My life has over me. Take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. I give all to be with you. Amen. To God be the glory. Salamat po mga kapatid. Amen. Thank you so much, Sister Jessica. Napakabuti po ng Panginoon sa atin at tayo'y kanyang binigyan ng ganyang mga awitin na tayo ay makapagpuri sa kanya through our singing. Ngayon po ay darako na po tayo sa ating devotional by Sister Miriam. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak na makasama ko kayo ulit sa oras na ito, na first time kong magturo. Ngayon lang, pero gagawin kong 1 minuto lang para sa inyo. Ito po ang topic po natin ngayon is about sa greed versus trust. Ang text po is galing po sa Proverbs 28 to 25, sa 25 po. Ito po yung winning daily struggle po natin. Gusto ko na lang pong kukunin po sa atin sa Pilipinas, yung nakikita ko sa Pilipinas. Yun po. Ang Proverbs 28:25 po, ito po ay the greedy stirs up conflict, but those who trust in the Lord will prosper. Yan po siya. Isa sa mga problema ng bayang Pilipinas na lagi po nating pinagsisigawan ang ating mga kababayan, ang mga nakikita nating paghihirap, kahirapan na nangyayari sa buhay natin, sa ating mga pamilya. Wala pong pag-unlad ang ating bansa. Lahat po yan lahat po tayo, nakikita natin yan kung anong nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Mayroon po tayo nakikitang kaguluhan ng mga namumuno sa ating bayan. Mayroon po sa kanilang nagpapataasan. Kumbaga, yung mga nasa taas, patuloy pong nasa taas. Yun pong mga nasa baba, lalo pong bumababa na down po. Mayroon pong nangyayaring awayan, hindi pagkakaunawaan. At minsan nga po nagkakaroon pa siya ng hidwaan kahit nga kamag-anak mo eh. Nagkakaroon dahil po nga sa natawag na powerful na pinapairal. Yun po. Alam po ba natin kung ano talaga ang unang dahilan? Sa unang ano pa lang natin, ano talaga ang unang dahilan na tinatawag natin dito? Ito po ay tinatawag nating kasakiman. Kumbaga, gusto niya sa kanya lang. Kung ano ang gusto niya, ipupush niya talagang siya ang masusunod. Ito ang gagawin ko. Yun ang nangyayaring nakita ko lang sa Pilipinas na hindi mabago-bago hanggang ngayon. Yun po ay greediness. Pag meron kayong ganitong katangian, kumbaga, ilagay natin sa sarili natin na mayroon tayong ganitong bagay, ganitong ay wala po tayong matatamong katagumpayan sa ating mga ginagawa sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, sa ating kapwa.
Wala kang kasiyahan sa iyong puso. Dahil puro kaguluhan ang nangyayari, ang nakikita, nararanasan natin. Kahit sa sarili mo, masasabi mo siyang hindi talaga fit na maganda ang surrounding na nakikita mo. Bakit nga po ba ganito? Yan ang tanong, bakit? Dahil nga po, ang greediness is the instance of selfish desire of something. Lalong-lalo na po sa wealth, sa power, or sa food, sa pagkain po. Meaning po sa matinding pagnanais po natin sa lahat ng bagay na gusto mo ay na gusto mong mapasa iyo, kaya mong gumawa ng hindi maganda sa kapwa mo. Kaya mong manloko. Kaya mong pumatay sa kapwa. Kahit, di ba, lalong-lalo na ngayon, darating na ang eleksyon na naman. Di ba, nakikita natin, hindi mo yung mga mayroon nang nakita natin, kahit nga sa kulay, nag-aaway-away na sila. Pag kahit nga magsuot ka nga lang ng kulay ng kalaban mo, kukutsyan ka na ng tao. Oh, ito si ganito, ganyan, di ba? Nakikita natin yan. Din, alam ko namang alam niyo din yan. Pag ganitong nakikita mo, ito si ganito, ito ang buboto ko dahil ito ang dapat, karapat-dapat. Pero dapat nating isipin at pakakatandaan na once na ginawa natin isang bagay na ganito, kailangan nating pag-isipang mabuti. Alam po natin na lahat ng bagay gagawin nila para makuha ang loob natin. Gagawin nila para sila ay mailuklok muli kung ano man po ang kanilang ninanais. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 5:11, pinapaiwas po tayo ni Apostol sa isang ganitong katangian. Papaano natin malagpasan ang ganitong katangian? Isa lamang po ang dapat nating gawin. Magsanay tayong magtiwala sa Diyos. Dahil po lahat po ng bagay na nangyayari po o gagawin po natin, dapat po nating pakakaisipin at tatandahan na lahat po ng ito gagawin po natin hindi lang po sa ating pangsarili, kundi sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mahal na Amang si Jesucristo. Dapat po nating gawin kung ano po ang nararapat. Alam po natin na ito po ay minsan po umiira din po ang mga fried chicken. Tanggalin po natin yun. Umiiral din po sa atin yung mga hidwaan na kunting bagay lang, hindi po tayo nagkakaintindihan. Sana po maalis po natin to dahil ito po ay hindi po kaaya-aya at hindi rin po ito makakatulong sa ating mga gawain. Hindi lang po sa ating pang-araw-araw, hindi lang po sa ating pamilya, kundi sa pangkalahatan po. Nawa po ay pagka-isipin po natin na lahat ng ating gagawin sa ating mga sarili, hindi sa ating kapwa, sa mga bagay na mga inatas po sa ating mga buhay, lahat po ng bagay na ito ay unahin po natin na ang ating titingnan na sana maging maayos ito at i-bless po ng Panginoon na ito po ay maging kaaya-aya at bigay po tayo ng galak hindi lang po sa ating sarili kundi sa ating kapwa. Dahil po kung ganito po ang ating
gawa at ito po ay may karampatang kapayapaan sa ating puso. Lahat po ng ating gagawin ay merong ating pagtatagumpayan. Lahat ng ating adhikain ay ito po ay ipagkakalob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po dito sa aking supporting verse dito sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and do not learn on your own understanding. Ito po ang ating sinasabi po ng Diyos dito sa verse na ito, na nawa po ito po ay ating isapuso at gawin po natin ng may galak sa ating mga puso para po sa ikakaluwalhati din po ng ating Ama sa Langit. Sana po magkaroon po tayo ng pagkakaisa, magkaroon din po tayo ng tiwala sa ating mga sarili. At tanggalin po natin na ang mga hindi kaaya-aya na dapat na nangyayari, nawa po kung minsan, kung alam mo na po na nagkakamali, mas makakabuti pa pong sabihin mo sa kapwa mo. Pero tayo naman at alam naman natin yung tao na medyo minsan sensitive, agawin din natin para hindi din po siya kumbaga, kasi siyempre isipin din niya tulad nung nangyari sa akin. Nagkaroon po ng hindi magandang pagkumpro sa isang bagay. Nagkaroon po ng mas malaki pang kumbaga inugatan pa ng hindi maganda. Yun din po yung nagkamali ako doon. Pero once na sinabi ko sa isang tao, alam ko naman po yun na alam ko kung anong ginagawa ko. Alam ko rin yung bagay na dapat kong gawin. Minsan, sa isang bagay na gano'n, ina-allow din niya ng Panginoong Diyos. Alam niyo ba kung bakit? Kasi minsan ang tao, hindi naman yan porke ikaw, bata ka lang, hanggang bata ka lang. Ikaw, porke ikaw is, ikaw yung namumuno, ikaw na ang masusunod. Hindi po tayo ganun dapat. Dapat, isipin natin na tayo po ay pantay-pantay. Wala pong bobo, wala pong matalino. Kumbaga, magkaisa po tayo, magtulungan. Lahat po ng mga ginagawa natin, kung kayo'y may maitutulong sa kapwa, gawin nyo. Huwag kayong magdalawang isip na gawin ito para po, ito po ay nakikita po ito. Hindi sa tao, mayroon pong nakakakita sa atin at tunay na nakakakita sa atin anong ginagawa natin sa kapwa natin. Hindi natin kailangang ipagsabi, ito ginawa ko to. Ginawa ko yan. Ako ang may gawa niyan. Bakit? Sa palagay mo bang inaano mo ang Panginoong Diyos? Hindi, ang sarili mo na. Kaya yun na nga pagkatiwala natin kung anong ginagawa natin, ang unahin natin sa ating mga ginagawa ay hindi tayo. Kumbaga ang Panginoong Jesucristo ang ating ilagay sa ating mga puso't isipan. Nawa po yung iba naman, minsan, siyempre, ako, ina-accept ko naman yung may mga koro-koro sa iba. Mas maganda yun kasi nakakatulong sila. Kumbaga, instead na yun lang ang nalikom ko, much more na kayo ay nag-share sa isang bagay. Kaya ako po ay nagpapasalamat dahil napaunlakan po ako na mag-share sa inyo kahit 1 minuto lang.
At dalangin ko rin na sana kahit konti, meron din kayong napulot na magiging aral sa oras na ito. Naway kunting tulong na medyo kahit kunting kurot lang sa inyong mga puso. Yun po ang aking hangarin dito. Hindi po ako di ko po ito ginagawa na magkaroon po ng isang salitang ayoko pong magsalita ng hindi maganda sa ganitong sitwasyon. Kumbaga, gusto ko po yung lahat po ng mga sinasabi nyo, ina-accept ko po yan. Basta totoo lang po. Yun po yun. Pero pag hindi, stop ako dyan. Para wag na pong lumaki yung gulo. Yun nga po. Basta dito po sa kaya nga po dito kumuha po ako dito sa Winning Daily Struggle. Una pong tinangnan ko po dito, ang unang pumasok sa isip ko yung ating bansang Pilipinas. Kasi nga po, ang dami pong nangyayari, hindi lang po sa Pilipinas, kahit nga po dito sa atin sa church. Mayroon pong nangyayari. Kaya kailangan po nating tulungan din natin ang ating sarili na sana ang puso natin is bukas sa kapwa. Nanawa ang Diyos ang umiral, na pag-ibig ang umiral, na sana gumawa tayo ng kaaya-aya at kalulugod sa Kanya. At yun lamang po, ako po ay nagpapasalamat sa bawat isa na nakarinig sa oras na ito. Dalangin ko rin po na kayo po ay karoon din po ng napulot na aral dito sa aking pinag-share sa oras na ito. Bago po tayo magtapos, ako po ay magpapasalamat. Tayo po ay magdasal. O banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na kami po ay iyong sinamahan. Kami po ay, Panginoon, ay ikaw po ang nanguna sa oras na ito na para po ikaw po ay aming parangalan sa lahat ng bagay. Maraming salamat po, Ugad, sa bawat isa na nakasama po namin sa oras na ito, lalong-lalo na po sa aming pastor na siya po ang iyong tinalaga. At tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na awa po ay magkaroon po ng pag-ibig sa kanilang mga puso, pagkakaunawaan, pagkikintindihan sa lahat ng bagay, O God. Nawa po, Panginoon, na ikaw po ang aming tularan. At ikaw po, Panginoon, ang aming tingnan, hindi ang kapwa po namin na nakagawa po ng hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon. O ganun din po sa amin, O God. Lord, maraming salamat po dahil hindi niyo po kami nahabayaan. Lahat po ng aming pagkakasala, kami po ay iyong pinapatawad. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. At lalong-lalo po, Panginoon, sa good health na pinagkaloob sa bawat isa. Nawa po, Panginoon, na lagi po kaming poprotektahan, lalong-lalo na po sa panahon ngayon, O God. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Miriam. Salamat sa iyong 1-minute na devotional. At pagpalain tayo ni Lord dahil nabigyan na naman tayo ng paalala kung ano dapat ang mga pag-uugali na dapat nating pairalin sa isa't isa. Alisin ang selfishness at alisin ang mga bagay na hindi maganda sa paningin ng ating Panginoon. So, praise God. At ngayon po, dahil tapos na ang devotional natin, darako na po sa ating prayer time. At ang una pong magpipray ay si Sister Jessie. Salamat o Diyos sa gabing ito na patuloy na kami po ay ginagawa mo. Salamat o Diyos sa pagkakataon
na kami po ay lumalapit sa iyo. Binigyan mo kami ng pagkakataon na makalapit sa iyo. O magitan ng aming papasalamat, papuri sa ilang pangalan. Salamat o Diyos sa araw-araw na biyaya na binigyan sa aming. Salamat sa protection mo. Kung saan man kami magpunta, makauwi kami ng bahay safely. Salamat o Diyos ulit na binigyan mo rin kami ng protection laban sa virus na kumakalat ngayon na napakabilis ang pagkalat ng Omicron. Salamat o Diyos na nandyan ka palagi kahit sa iba namin mga kapatiran na epektuhan. Nandyan ka pa rin na patuloy ibigay ng iyong healing grace. Panginoon, ikaw po ang aming sandigan sa lahat na oras ng aming buhay. Sa gabing ito, O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Saliksikin mo po, O Diyos, ang aming puso at isip. Ano man ang po, Diyos, ang aming nagawa na hindi kaya sa iyo. Forgive us, O Lord, para sa paglapit namin sa oras na ito, kami karapat dapat na mapakinggan mo ang aming mga panalangin. Pakinggan mo, O Diyos, ang aming mga Panginoon, sa gabing ito, ilalapit ko sa iyo, Diyos, ang aming church sa BCF. Alam mo po, Diyos, ang nangyayari sa church na ito. Nagkawatak-watak po kami, O God. Kaunti na lang ang mga anak mo na natitira. Panginoon, nilalapit ko, Diyos, sa iyong panan. Naipunin mo po kami ulit. Na mabuo kami ulit. Na patuloy kami maglilingkod sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, O Diyos. Sa pamamagitan ng iyong forgiveness sa bawat isa sa amin, aming mga puso. Na matanggap namin ang ugali sa bawat isa. Matanggap namin ang kahinaan sa bawat isa namin. Dahil bawat isang mga anak mo, kanya-kanyang mga kahinaan. Panginoon, nilalapit ko sa iyo, Diyos, na hindi mawasak ang iyong gawain, na ito'y magpapatuloy kahit kaunti na lang ang natira. Marami, O Diyos, na hindi sang-ayon sa pamahala ng church ito. Pero, O Diyos, alam mo kung ano ang nasa puso ng bawat isa sa amin na natira. Ikaw lang po, O Diyos, ang aming pinaglingkuran. Ikaw po, O Diyos, ang aming pinapasalamatan, pinapupurian, at ang lahat ng ginagawa ay para lamang sa iyo. Kaya, O Diyos, pinapanalangin ko na dapat ito'y maintindihan din sa aming mga ibang kapatiran na hindi nakaunawa. Na ikaw, O Diyos, ang kumikilos sa kanilang buhay. Para sa ganun, O Diyos, babalik ang unity, ang fellowship bawat isa, O God, sa church, bawat members sa church na to. Panginoon, nilalapit ko rin ang bawat members ng spiritual maturity, O God. Maraming mga paraan na tinuturo sa aming pastor, sa aming mga kapatiran sa leaders, sa mga leader ng church na ito, na ito po ang magiging tulay na kami po ay magiging mature spiritually. Ibe-bless mo po, Diyos, ang Bible study sa church na ito. Ito po yung isang paraan, O Lord, na ang mga anak mo ay magiging mature. Makilala ka ng lubusan at higit sa lahat. Magiging katulad kami sa iyo. Tulungan mo po kami, O Diyos,
Alam po namin, O Diyos, na hindi kami talented. Hindi kami daling makaunawa. Pero dahil sa iyo, O Diyos, maunawaan namin ang dapat mong mangyayari sa aming buhay. Kaya, O Diyos, sa gabing ito, patuloy ko itong nilalapit sa iyo na, O Diyos, na dahil sa iyong pangalan, I will claim tonight that the BCA Church will be reunited again. Father, alam po namin na ang salita mo ay hindi mawawala. As long as mananalig kami sa iyo, at kami lalapit sa iyo, nandyan ka, O Diyos. Pakikinggan mo kami sa tamang panahon, sa tamang Ganon din po, Diyos, nilalapit pa rin ang aming mga unsaved loved ones. Marami po kami, O Diyos, na mga loved ones na nakakilala lang sa iyo. Hindi kanila tinatanggap. Father, gamitin mo po ang aming buhay as a living testimony sa kanila. Ang buhay namin na magiging mapagpatawad, magpakumbaba, hindi madali mainit ang ulo. Tulungan mo po kami, O Diyos, na intindihin ang salita na hindi maging mainit ang ulo. Para sa ganun, O Lord, ang testimony namin ay tunay. Alam po namin, O Diyos, na hindi minsan makarinig kami ng masamang salita. Kami po din ay magalit. But Lord, hindi naman masamang magalit, but help us to control our anger. At na ma-realize namin na mapag-isipan din na kung tama ba ang dapat naming i-response sa aming galit. O Diyos, alam po namin na ikaw ang nasa puso namin. At ikaw ang puno ng humbleness, ikaw ang puno ng forgiveness, ng pag-ibig, ikaw lahat, O Diyos, nang gagaling ito lahat sa iyo. Kaya walang katwiran na hindi namin ito magawa dahil ikaw ang nasa aming puso. Kaya, O Lord, tulungan mo po kami na magiging tunay kami na iyong testimony. Sa pamamagitan namin, magiging makikilala din ang aming mga loved ones at matanggap kanila, O Diyos, na aming Panginoon at tagapagligtas. Niyong pag-ibig na binigay niyo sa amin ay tanggapin din nila, O Lord, higit sa lahat ang kaligtasan, O God. Kaya, O Diyos, kahit sa aming mga kaibigan na hindi pa rin tumatanggap sa iyo, we're also praying for them, O God. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magamit sa amin. Gamitin mo kaming instrumento, O God. Kaya, sa gabing ito, Diyos, patuloy ko itong dinadaing sa iyo. Father, nilalapit ko din sa iyo, Diyos, ang aming mga kapatiran na may mga sakit. Ay yung iba ay na-expose sa COVID, sa Omicron. Yung iba din naman sa cancer. Marami
maraming mga naramdaman, O Diyos, halo-halo. So I'm praying for all our brethren, O God, na may naramdaman sa gabing ito. Napagalingin mo po sila, O God, sa pamamagitan ng iyong kamay, your healing hands, O Lord. Touch the part of their body para sa ganun, O Lord, sila po ay maging malusog muli at patuloy na maglilingkod sa iyo. I'm praying for Ray Halaghay, O God, na for his recovery, O God. Na-expose po siya. Alam ko po, Diyos, kung ano ang maramdaman dahil na-experience ko na po din ito. Hindi po madali, O God. But by your grace, Rinald will heal. Ganun din po, Diyos, the Belisin family. I'm also praying for all of them, for their health, O God, and even for their spiritual health as well. Tuluyan mo po silang gabayan, si Tina, si Herbert, dalawang anak nila, O God. Kapatuloy silang kumaling sa kanilang naramdaman at tama itong parte ng kanilang katawan. At most of all, O Lord, ang kanilang spiritual health ay bibigyan nila ang kanilang sarili at nila ito para sa iyo. Dahil ito po ang gusto mo sa bawat mga anak mo na magkukulit sa iyo. Father, ganun din po si Arlene Nobal. I'm praying for her, O Lord. Maraming nagsasabi na walang kagalingan ang kanyang sakit. But by your grace, by your miracle, O God, we keep on praying na matanggap ito ni Arlene. Gabayan mo po siya, O Diyos. Ang kanyang pamilya, tulungan mo po siya, O God, na maakay din niya ang kanyang pamilya sa iyo. Father, I'm also praying for Ate Rose family, na ikaw po, Diyos, ang magagabay sa kanila. Kay Mary Rose, Tugabatin family. Father, wala pong imposible sa iyo. Yun ang sinasabi mo sa iyong salita. Wala kaming hinto na manalangin sa iyo. Ng pamilya ng aming kapatid na ito, God, ay patuloy na lumalapit sa iyo. Ikukumit nila ang kanilang sarili sa iyo. At tulungan mo po si Ate Rose, God, na siya po ang magiging buhay na ihimplo ng kanyang pamilya. Gabayan mo po si Ate Rose, O Lord. Alam po natin na may kahinaan din si Ate Rose. Kaya, O Diyos, bigay namin sa iyo ang kanyang kahinaan. Patuloy mo siyang ililid. Ginagamit mo siya sa iyong ministry. Patuloy mo siyang bigyan ng kaalaman. Control sa kanyang sarili. Para sa ganun, O Lord, magiging effective pa siya sa iyong ministry. Patuloy mo siyang magamit. Patuloy mo siyang mapatunay na true example. Para sa ganun, O Diyos, ang kanyang pamilya ay lalong mapalapit sa iyo. Father, hindi madali ang gawain na ito. Kaya, O Diyos, kailangan namin ang tulong mo. Ang tulong mo, O Diyos. Dahil wala kaming magagawa kung wala ka, O Diyos, sa aming buhay. Father, I'm also praying for Talia. Just a baby, 5 months old, may flu. Father, tulungan mo po ang batang ito. Wala pa tong kamuang mundo.
at mahirap, O Diyos. Ang maliit na bata na may sakit. Tulungan mo po ang kanyang parents na bigyan ng wisdom kung paano nung dapat na ibigay na gamot kay Talia. Father, we also commit for the Macalindong's family, for Melissa's family, for PJ, Paning the whole family na naapektuhan din sa virus. At salamat na hindi sila lahat. Salamat sa protection mo rin at salamat sa patuloy mong pagbigay ng kagalingan kay PJ at kay Panining. Father, salamat o Diyos. Salamat na hindi mo pinababayaan ang iyong mga anak na naapektuhan sa virus. Nandyan ka palagi. Hindi ka nawawala o Diyos. Kaya ang lahat ng ito, Diyos, sa gabing ito, ilalapit ko sa iyo. Dahil ito lamang ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po kami lumalapit sa iyong paanan, Panginoon, sa gabing ito. Nilalapit din namin, Panginoon, ang iyong mga workers, O God, mga missionaries na siyang ginagamit mo upang ipalaganap ang iyong mga salita. Lord, alam po namin na hindi ito madali. May mga area o mga lugar na hindi open ang iyong gospel, that they are doing underground ministry. Lord, na dinadalangin po namin sila na nawa po kayo ang magbigay sa kanila ng kalakasan sa kanilang pangangatawan, especially sa sitwasyon ngayon na may pandemic na kahit saang dulo ng mundo merong virus. Lord, dinadalangin namin ang kanilang health, ang kanilang protection from spiritual enemy. Lord, kayo po ang magbigay sa kanila ng kaalaman at kung paano ito gagampanan bilang isang missionary. Marami pong mga humahadlang, maraming mga circumstances na kinakaharap nila. Lord, nawa po ang iyong banal na lakas ay mapasa kanila upang sa ganun ito ay kanilang magamit upang bilang sandata sa kanilang ministry. And Lord, gamitin mo sila hindi lang sa salita kundi po sa gawa din, na kahit na hindi sila nagsasalita, makikita pa rin na may Diyos at yung buhay nila isang living testimony. And Father God, pinadalangin din namin mga estudyante sa ngayon, lalo't pat mga estudyante nag-online na lahat. Lord, ikaw po ang magbigay sa kanila ng focus sa kanilang pag-aaral, dahil kung minsan pag sa bahay ang daming nagbibigay ng distraction sa kanilang pag-aaral. Lord, tulungan mo sila magkaroon ng kaalaman na galing sa iyo upang sa ganun maintindihan nila ang kanilang mga lesson, especially sa mga bata na walang nanay na nagbabantay habang sila ay naka-online. Lord, i-bless mo ang mga bata. Ang mga guro din, i-bless mo po din, Panginoon, dahil hindi rin easy ang magtuturo na naka-virtual lang. And Lord, ikaw magbigay sa kanila ng mahabang pasensya upang sa ganon, instead na magalit sila, may pasensya pa silang magagamit upang ipaintindihan ang mga kabataan. And Lord, ikaw din ang magbigay sa mga nanay
na nawa po sila po ay magiging gabay kahit na wala sila sa tabi, na magiging gabay sila, magiging instrumento sila, na magiging mabuting mga anak, especially na sa sitwasyon niyon, sa sanlibutan, kahit saang dulo, kahit saang sulok ng mundo, kahit nasa bahay, may mga hindi magagandang nangyayari. Kayo po ang mag-protection sa kanila sa mga sakit, sa mga harassment, o sa lahat pa na hindi maganda para sa kanila, O God. Kayo ang magbigay sa kanila din ng maunawaan nila na ang kanilang mga magulang ay hindi laging nakaantabay sa kanila dahil naghahanap buhay din. Dinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat na mga pastor na ginagamit mo sa bawat simbahan, mga pastor na itinataas yung pangalan. Hindi man nila lahat ma-please ang mga membro, but Lord, gamitin mo yung buhay nila na magiging salamin o magiging isang halimbawa bilang isang Kristiyano. Alam namin, Panginoon, na hindi lahat na hinahanap ng isang Kristiyano ay makikita sa isang pastor. Pero dinadalangin ko po na kayo po ang magpuna ng kakulangan. Ikaw po ang magbigay ng kaalaman kung paano na hindi lang dumepende sa pastor, kundi give us the desire to dig more of your words. Hindi lang na lagi kami nakasandal kung ano lang ibibigay, yun lang din ang i-digest namin. Hindi po kailangan namin saliksikin ang iyong banal na salita. Magbabasa ng iyong salita. At Lord, give us the understanding na kung ano man ang kakulangan ng mga pastor, bawat simbahan, kayo po ang magpuno nito. Ikaw mag-bless sa every message na ibibigay po nila. Lahat na alam po namin na ang bawat mensahe na binibigay nila, ito ay may pahintulot galing sa iyo, dahil kung ano man ang mensahe na lagi namin naririnig, Panginoon, ibig sabihin noon, yun ang kailangan ng iyong mga anak. Alam ko po, hindi madali ang magpastor, hindi madali magiging isang pinuno sa isang grupo, especially ang bawat isa ay may iba't ibang ugali. Hindi po kami pare-pareho ng ugali, may mabait, may hindi masunurin, may ang daming karakter na nasa isang grupo. But Lord, dinadalangin ko po na yung pong unity ay makamtan namin kahit na iba't iba ang mga ugali namin. Bigyan mo po kami ng isang adhikain upang sa ganon magkaroon po kami ng kapayapaan sa aming puso. Kahit na may makita kami mga problema, ito ay malulusutan namin dahil kayo po ang nagbigay sa amin ng isang mapag-unawang puso at isang pusong handang tumanggap kung ano man ang maririnig namin na galing sa iyo. Ginagamit, alam ko po na gumagamit po kayo ng mga tao o isang bagay upang sa ganon kami ay magising kami sa hindi maganda na aming ginagawa.
Panginoon, kayo po ang mag-bless sa church namin. Bless sa mga membro, especially Panginoon, yung hindi na nagsisimba dahil sa kung ano man ang meron silang nakikita. Lord, kayo po maghipo sa bawat puso na walang perfectong simbahan, walang perfectong tao, at walang perfecton na mga plano. Hinayaan mo ito dahil ikaw po ay may gustong iparating sa bawat isa. Wala po kami magagawa, Panginoon, kung wala po kayo. Yan. Lord, salamat sa iyong laging paggabay sa amin, especially ngayon na mayroon na namang mga itong bagong virus na ngayon ang nagbibigay sakit. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan na kahit na may sakit o nadapuan man sila sa virus, Panginoon, hindi mo hinayaan na magiging worse ito. Salamat sa vaccine na yun ang isang instrumento na binigay mo sa amin upang sa ganon kami ay maproteksyonan sa sakunang ito. Hindi nadalangin ko din po, Panginoon, nagpapasalamat ako kahit nasa mga nasalantang mga lugar sa Pilipinas. Pasalamat ako, Panginoon, dahil kayo rin ang nagbigay kayo ng protection sa kanila. At alam ko po na sa ganitong sitwasyon, maraming nakakakilala sa iyo. Salamat sa mga sakuna, salamat sa mga trials sa buhay namin, na kung saan pinapakita mo sa amin na ikaw ang Diyos. Kasi kung lagi kami nasa magandang sitwasyon, hindi namin makikita ang iyong pagkilos sa buhay namin. Salamat sa mga kapatiran sa buhay nila. Salamat sa mga kaibigan. Salamat sa mga kapatid, sa mga magulang. Kahit hindi perfecto na magulang, but then, salamat sa kanilang buhay. Salamat sa lahat na tinugon mo, Panginoon, sa aming mga dasal. Kahit ang iba ay hindi nyo pa in-answer, but I know in your timetable, sasagutin mo po lahat. Salamat sa update ng aking papel. Nawa po soon maprobahan na ang aking PR. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa lakas, at sa lahat ng biyaya na binigay mo sa amin. Sa employers namin, sa mga trabaho namin, at sa mga kaibigan na nasa paligid, na minsan sila ang ginagamit mo upang i-lift up ang isang tao na mayroong dinadanas na hindi maganda. Salamat sa buhay mo, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa amin. Salamat sa mga conflict na fix at sa mga conflict na i-fix mo pa, Panginoon. Salamat sa prayer meeting na binigay mo sa amin upang sa ganon kami ay isang pamilya na dudulog sa iyo sa aming mga
hinaing at magkaisang sabihin sa iyo at magpasalamat sa mga ginawa mo sa buhay namin. Lord, sa mga hindi pa nakapag-apply, salamat din na binigyan mo sila ng pagkakataon upang sa ganon in the future makapag-apply sila at magiging PR at makasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi ko masabi, Panginoon, ang pasasalamat na dapat ialay sa iyo. Kasi walang salita. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat na ginawa mo sa aming mga buhay. At salamat sa lagi mong pagbigay ng sikap dyan sa amin. Hindi mo kami kinondem, but binigyan mo kami ng pag-asa na kahit kami lugmok, may pag-asa pa rin kaming tumayo at pasalamatan ka sa ginawa mo sa aming buhay. And Lord, dinadalangin ko ang aming topic sa aming Bible study. Nawa po ito ay magbigay sa amin ng kaalaman on how to use our words. Na instead of manghina kami, Lord, give us the wisdom na maintindihan namin kung anong gusto mong i-change sa buhay namin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus naming Diyos na tagapagligtas. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Yes, loving Father, we thank you, Lord God, sa gabing ito na kami po ay pinagtipon-tipon niyo po muli upang sa ganon ay may dulog namin ang aming pong mga panalangin. At bago po sa lahat, Lord, may you ask na patuloy po kami lumalapit sa inyo, na pakalinisin niyo po, Father, ang aming pong mga buhay upang sa ganon ay kaya-aya po kami sa inyong harapan at wala pong sagabal sa aming pong mga itudulog na panalangin. Salamat, Panginoon, sa forgiveness na binibigay po ninyo. Maraming salamat po, God, sa bawat isa na nandirito, na nilaan po nila ang kanilang oras upang para dito sa aming prayer meeting sa gabing pong ito. Maraming salamat po, God, sa iyong patuloy na pag-iingat, yung provision niyo po sa amin, yung kalakasan sa araw-araw, Father. And Lord, tinataas ko po ang mga essential workers, mga frontliners, na sila po ay inyong, na nandiyan po sila, na ginagawa po nila ang kanilang trabaho. We pray, Father, na patuloy mo po silang protektahan at hindi po sila mahawaan itong kumakalat na naman pong bagong variant, Father. Patuloy mo po silang palakasin, O God, pagkat alam po namin na kayo lang, Father, ang siyang makakapagprotekta. Kayo ang Diyos na nakakalam po ng lahat. Kayo ang Diyos na may hawak po ng aming pong buhay. Ganon din, Father, ang climate change na nangyayari po sa buong mundo. We're praying, Father, na naway turuan mo po kami na mahalin po namin ang amin pong paligid, na huwag po naming magtapon kung saan-saan. Pagkos amin pong ilagay kung saan po dapat ang palalagyan itong mga basura, pang sa ganon maiwasan ang mga pollution
na siyang sumisira, O God, sa ozone layer at sa ganun din, Father, sa pagkakat ng mga trees na siya pong nagiging sanhi ng floods at anuman pong pang mga kalamidad na nangyayari din sa mundo na dahil din po sa amin pong kapababayaan sa amin pong paligid. Kaya Lord, turuan mo po kami, O God, napakamahalin namin ang aming pong nasa paligid. Pang maiwasan itong mga pangyayaring ito. Ganoon din, Father, tinataas ko rin po, God, itong mga nangyayaring child abuses sa buong mundo. Naway matigil na po ito, God, sa mga pag-abuse sa mga bata. Pagkat alam po namin na itong mga batang ito ay sila yung mga susunod na henerasyon kung paano sila magagamit dito sa mundo. Kaya Lord, tinatas namin sila, itong mga batang ito, na inyo po silang gabayan at ingatan at ilayo sa anumang pong mga abuses na ginagawa ng mga sino man pong mga tao, O God. Ganun din, Father, tinatas ko rin po ang mga naapektuhan itong virus na COVID-19 at saka itong bagong variant. I pray, Father, na naway matapos na po itong maalis na po ito, Father, itong COVID-19 na ito at itong bagong variant na ito, O God. Pag sa ganoon ay magbalik po kami, O God, sa aming pong daily routine. Kaya Lord, ay tinatas ko po, God, ang aking pong kaibigan ay si June Wandasan na nag-positive din po siya sa kanyang nag-positive po siya sa COVID at meron pa siyang congenital heart problem, may vertigo pa po siya. I'm praying, Father, anak mo po ito na alam ko po, God, na inyo po siyang pagagalingin at gagabayan, O God, itong nararanasan po niya sa panahong ito. Tinataas ko rin din, Father, yung kanyang work permit, itong si June Lea Wandasan. Maraming salamat, O God, at sa answered prayer na lumabas na yung kanyang lamia sa dati kong amo na si Nikama Persian. At maraming salamat at on the process na rin ang kanyang work permit at naway, Father, may pag-allow mo rin po sa kanya itong itong matagal po niyang inaantay na work permit upang sa ganun ay makompleto po niya yung kanya pong 24 months dito po sa Canada. At makasama rin po din niya ang kanyang pamilya pagdating ng panahon ng kanyang pag-a-apply ng kanyang PR. Ganon din, Father, I'm also praying for the sister-in-law of Ate Melissa, itong si Janet Ibali, na namatayan po siya ng kanyang ampon. I'm praying, O God, yung comfort mo po sa pamilyang ito, yung strength, at I pray na ma-accept po nila kung ano man po itong nangyari po sa batang ito. Na alam po namin na itong mga nangyayari ay meron pong reason. Kaya pinagkakatiwala namin ito sa inyong kamay, Father. Ganon din, O God, we're praying sa aming pong appointment ni Miguel for booster vaccine sa next week, January 12. I pray na naway ready mo po ang aming pong katawan, na naway wala po itong side effect or malalang effect po sa aming pong katawan upang sa ganon ay pagpatuloy pa rin po ang aming pong araw-araw na gawain, na makabalik din si Miguel sa kanyang work. At ganoon din po ako, Father. At I pray also, Father, sa June 12 din po, I'm gonna have my ultrasound, breast ultrasound, at saka mammogram, Father. I'm praying, O God, na naway maging good result po ito
we're claiming na good result po ang magiging resulta nitong aking pong i-undergong ultrasound tsaka mammogram, Father. Lord, we know na ikaw lang ang siyang good physician. You're the God who heal. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat-lahat. Alam mo po, O God, ang mangyayari dito sa mundo. Alam po namin na hindi mo po kami pababayaan. Basta't kami po ay kumapit po, O God, sa inyong kamay at hindi po kami bibitiw. At alam po namin na ito mga nangyayari sa mundo ay pinapakita mo lang na kayo ay ang siyang Diyos na may hawak nitong mundo. Kayo ang Diyos na may hawak ng aming buhay. Kaya, O God, nagpapasalamat kami sa lahat-lahat ng iyong mga biyaya, sa lahat ng iyong yung pagmamahal mo po sa amin. Kahit na hindi po kami nag-uubi ko minsan sa inyong mga salita, na nagiging matigas ang aming ulo. Marami pong salamat, O God, na nandyan ka palagi, na nagpapaalala sa amin ng mga circumstances na nangyayari po sa aming buhay, the ups and downs, na pinapatatag mo kami, Father, sa aming pong pananampalataya. Na sa inyo kami lamang po, God, kakapit. Maraming salamat po, God, sa mga prayers na na-answered po at sa mga i-answered niyo pa po, Father. I know, Father, na your ways is higher than our ways. At yung perfect time mo po, O God, at yung perfect will mo po ang siyang maganap, Father, sa amin pong mga dinudulog na panalangin po sa inyo sa ngayong gabi. Lord God, maraming salamat po sa lahat-lahat. Kayo lamang po, God, ang amin pong may tataas at pararangalan, Father. Maraming salamat po, O God, sa gabing ito. Kaya ibinibigay po namin lahat pong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat mga kapatid. I-claim na po natin ang answered prayer and thank you so much. Praise God. Napakabuti po na Panginoon sa atin. Ngayon po tatawagin natin si Sister Jessica sa kanya pong closing song. Salamat po mga kapatid sa mga prayers niyo. Let's claim na yung answers ni Lord sa atin because we are victorious through Jesus Christ. Amen? So muli, samahan niyo po ulit ako na kantahin itong last song before po tayo magka-walay-walay sa gabing ito. Jesus Christ, He is the Son, the Holy Anointing. 1 second. Sorry po, na-off ko pala yung yung marinig. Jesus Christ, He is the Son, the Holy and Anointed One. He is my Savior and He is my Lord. Upon the cross, He died for me. He gave His life to set me free. Eternal life with Him, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
my heart. He touched my soul. He lives in me. I love him so. Trust in him with all of my heart. The power of his blood to heal. There's victory, and yes, it's real. The Savior of the world. Hallelujah. 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 Jesus is the only way. Ask him in your heart today. He's always there for you and I. Peace and joy he always brings. Thank you, Lord, you rose again. Jesus Christ, our Lord, is alive. Hallelujah. 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 Amen. Thank you po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Praise God. Thank you so much, Sister Jing. At ngayon, Brother Miguel. Heavenly Father, we thank you, Lord God, na naman po sa aming natapos na prayer meeting at maraming salamat po for the successful prayer meeting. Thank you po sa lahat ng nag-participant at thank you din po sa nagbigay ng devotion. I pray na may absorb po namin ang mga salita sa araw-araw naming gawain. At thank you din po sa mga answered prayer na aming dinulog at sa i-answer niyo pang mga prayer po namin. At pakilinisin niyo po ang aming mga puso't isipan at alisin niyo po yung hindrance na bumabagabag sa aming mga puso. At thank you din po sa technology ito na yung Renovite Ama at sa aming paghihiwalay, pansamantalang paghihiwalay, bigyan niyo po kami ng magandang kapahingaan at bukas na naman po ay tatahakin po namin ang panibagong umaga na may papurit pasasalamat po sa inyo. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat mga kapatid. Purihin natin ng Panginoon. Magbigay tayo ng palakpak sa Kanya. Ay nagtagumpay tayo sa ating prayer meeting sa unang araw ng linggong ito ng January. At ito po ang ating mga announcement. Ating announcement sa ating January 13. Ang devotional po natin ay si Sister Melissa at si Jenna po ang ating picturean ko nga yan. Ang ating song leader sa January 20 naman po, ako ang Tama ba yan, devotional. Miriam? Yung nailagay ko dyan? Ha? Si Melissa Tama ba? ang 13 Tama ba yan, Yam? Tama. Pero Tama. dito sa baba, akala ko ba si Pastor, ka-partner si Barry, si anong Barry? Si Jessica ang pala, no? devotional. Sa 27 si Pastor ang mag-devotional. Okay, Oh, 27? si Barry ang kakanta.
Si Barry ang song leader. Pare ang song Oo. leader. Oh, sige. Yan lang po ang pagbabago dyan. Si Pastor daw po ang devotional sa 27. Tapos si Barry Jr. ang song leader. So, any announcement? Meron pa po ba tayong announcement? Bukas po ang Bible study. Si Sister Jessica po ang magli-lead at sana makuha nyo na yung topic para bukas para makapagkaroon tayo ng tawag nito, talakayan sa ating Bible study. So, hingin nyo na lang kay Sister Jessica. Jessica, pakiano mo nga yung para bukas, please. Sa bagay, naipaskil mo na nung nakaraan, ano? Yeah, nai-paste ko na, nai-copy ko na. Yun. So, yun, tingnan nyo na lang yung topic doon at pag-aralan nyo na ng advance para naman bukas ay meron tayong pagbubulay-bulayan sa salita ng Panginoon. At ano pa po ba ang announcement natin? Siya nga pala, kasi si Ateng ay gusto ko siyang i-train na siya yung magiging co-host ko. Dahil si Sister, tawag dito, Edlin ay hindi pa nagpaparamdam sa akin kung kailan siya babalik. So gusto ko sanang si Ateng ang aking co-host. So kinausap ko siya, payag naman siya. Baka iti-train ko siya next week, siya naman. Okay ba sa'yo, Ateng? Yay! Aalalayan naman kita. Bibigyan kita ng hint kung paano mo gagawin. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi. Answered prayer na siya eh. Oh, Amen. praise God. So kailangan kasi sa mga ministry natin, mga kapatid, teka lang, sa mga ministry natin kasi kailangan meron tayong tinitrain na pwede nating maasahan ba, mahugot pagka tayo ay hindi available. Ako naman, available naman ako. Pero gusto ko lang na meron ding isa akong ka-reliever, ganun ba? Para may matitrain din. So, si Ating ang napili kong i-train. So, next week, si Ating ang ating host sa prayer meeting. At, yun, nandiyan naman ako. Hindi naman ako mawawala. So, siya lang ang magli-lead sa ating prayer meeting. At Ating, kung gusto mo akong mag-lead ng prayer, pwede mo rin akong i-text o tawagan. Kung sabihin mo sa akin na isa ako sa prayer, anong tawag doon? Sa prayer warrior, okay sa akin yun. So, 2 na lang ang hanapin mo o 3 o 4 kasi yung closing at saka ano. Mostly naman ang nagli-lead ang nag-open. Kasi nga ay mas maganda yung ikaw mag-open ng prayer. So, yun po ang aking announcement. Si Ating muna ang mag-host next week. So, alternate kami, malamang. Ito pa po ang announcement natin, Sunday worship. Kailangan ko bang basahin yun? So, ano pang announcement natin for this month or next month? Anything? Masaya ba kayo, mga kapatid? Ako, naranasan ko yung COVID, mild lang. 1 linggo na ako hindi nagtatrabaho. Magbabalik trabaho ako sa Sabado na. Medyo nagpahinga. Nagpahinga ng kakaharabas sa trabaho. So, ito, 1 linggo na ako nakakulong dito sa kwarto ko. Pero okay naman na. Wala na yung mga symptoms ko. Kaya pwede na ako makalabas sa kulungan. So yun, si Tinang lang ngayon, medyo kasi may hika kasi siya, kaya nahirapan siya, ubo pati, may ubo pa siya. Kaya yun patuloy natin pag-pray, si Tinang, yung kanyang anak, saka yung mga lalaki niya sa buhay, maayos na mga kalagayan. Siya na lang ang medyo may... Lalaki sa buhay niya talaga. Oo, anak niya, 2. Asawa niya. Anong tawag mo doon? Mahirap naman babae sila. Mga lalaki talaga. So, ayun. Pareho kami ng sitwasyon ni Tinang. Si Jessica, mga lalaki niya sa buhay ang kanyang kasama dyan. Hindi, mga higanti. Mga higanti ko sa buhay. Higanti pati. Si Jessica lang ang dwarf. Ay, sorry, Jessica. Sorry, sister. I love you. Mahirap na. Tangpa naman ang ating topic bukas. Kailangan tayong Ingat ka talaga bukas. mag-ingat talaga tayo sa pagsasalita kasi ang ating topic bukas sa Bible study ay about tongue. How to use our words. Kaya, sorry, Ate Jessica, Jean, I love you. wala pa yung sa akin na sa Bible study.
Hindi ko nakita Ah? yung pangalan ko doon, yung pang 27, January 27. Wala. Merong, Hanggang 20 ano lang yun. Basta nakita ko yung sinend mong copy. nakapost. Oo. Yung For by ipopost ko, postal. son. Ipopost ko, Kasi gagawin ko na para just in case hindi ako na naman maka-attend. Ipapasa Tama. ulit kay Miriam. Mapag-aralan. Naman yan, pag